Nagdaan ang Pasko na sabi ko, oh, magpapasko na, eto ang buhay natin. Tuloy rin at tuloy naman mangyayari, sabi ko. Ganun pa man, malungkot, pero siyempre masaya na rin po kami. Nagkaroon din kami ng kaunting salo-salo. Mas masaya ho sa bahay kaysa dito. Siyempre, naalala din ho namin yung bahay namin doon. Kaya dito na lang, tiis na lang kami dito. Kaya yan, ginawa ko ng anak ko. Yan ang naging project niya. Pagkatapos to, inuwi na niya dito. Para daw may parol kami dito. Hindi po makakilos na maayos sa walang sa sariling pamamahay. Dito po sa evacuation center, 2 pamilya nga po sa isang kubo. Tapos po, yung pong kami mga teenager, yung pong gawain namin, hindi po namin magawa ng ayos kasi po, sa pakikisama po sa ibang pamilya, nagkakahalo-halo po yung mga gawain. Mahigit pong 1 buwan, tapos po yung bagyong Santina. Na po, nasira na po siya. Talagang kasi yung pong wasak na wasak. Kaya po yun, lumipat na po kami. Dito po ako nanganak sa papag na to. Ano po, mahirap po. Di bumaha po ng yung Ondoy. Pagka tumaas na ho ng tumaas ang tubig. Nung lumaki na ho ng lumaki, hindi na ho ari na kami doon sa kabila kasi tubig na rin ho yung nilipatan namin. Meron po kaming bahay, kaya lang sirang-sira ho ang palibot na dingding. Kailangan ang kilos namin dito. Kung doon sa dati, sa loob ng bahay, talagang makakakilos kami ng ayos, pero dito limited kasi syempre may titingin sa'yo. Kailangan mo ingatan ang sarili mo, gaya ko, isang babae. Gigising ka pa ng maaga para makapaglinis ng katawan mo. Malayo pa po yung mapupuntahan mong CR para magpalit. Kalinisan po ay talagang kailangan ho namin sa bawat pamilya ho ay magkaroon ng pagkakaisa na hindi lamang ho isa ang gagawa, kundi magkaisa ho kami na maglinis sa kapaligirang ito.